Ayan, no? Pinapakita. Ito yung sinabi ni, ni Tatay Digong, you are a principled man. Extremely honest. Ang party list niya, ano ba si Marcoleta? Buhay ba? Sibol? Hindi ko na matandaan. May party list siya Kaya hindi, sagip. PDP yun Ang layo naman ng PDP. Hindi po siya member ng PDP dahil sagip siya Straight PDP. Wala na po yung laban. PDP na lang po. Baka sabihin nyo, ayan po, pag nag-file na po ng candidacy, ang mga inaabangan natin dyan, yung mga attorney pa natin, attorney Vic Rodriguez, attorney Trixie, sino pa ba? Malabo si attorney Harry Roque. Alam nyo, ito magtapatan po tayo. Marami nagsabi kay Willie Ong. Wala po akong wala po. Kaya lang nakita po natin, no? Ilang araw pa lang po yun, yung video na yun. Hindi po ako magpapasya dyan, syempre siya. Kaya lang, hindi po dahil sa kalagayan niya, hindi dahil sa ayaw ko sa kanya. In fact, mataas yung respeto sa kanya ni BP Sara. Hindi po dahil sa wala siyang kakayahan. Kasi kung senador siya, mag-head siya ng mga Committee on Health. Alam niya yung pasikot-sikot sa Committee on Health. Parang si Flavier, di ba? Dahil health secretary dati. Alam niya po yung pasikot-sikot sa health, pwede niyang pamunuan yan. Pero yung health niya mismo yung kita nyo nga, nagkikemo pa siya ngayon, di ba? Alam niyo po, kalimutan niyo po yung yung mga dayaan-dayaan na yan. Tignan nyo nga po kung sino yung mga nagsabi na daya sila. Alam niyo sa Pilipinas, real talk po, wala pong natatalo na dadaya lang. Katotohanan po yan. Ngayon, computerized po. Ikaw, gagastos ka ng bilyon-bilyon. Hindi ka mag-hire ng mga computer expert. Huwag ka nang sumali talaga. Kung ang gastos ko lang po para sa kampanya, para sa mga campaign manager, pero hindi po ako mag-hire ng mga computer expert. Kalokohan po yan. Hindi po ako naniniwala dyan. Naniniwala ba kayo? Nanalo si Kiko? Dinaya lang ni Sara Duterte? Bakit po wala nadadaya na mga Duterte? Hindi nyo ba naisip yun? Mapera ba sila? Gumagastos ba sila ng pera sa mga eleksyon, yung mga Duterte? Bakit wala nadadayan Duterte? Katwiran lang po yan kasi pag umamin ka sa Pilipinas na natalo ka, end na ang yung political career, lalo na kung ikaw ay ang tinatakbuhan mo ay presidente at vice president. Wala pa pong nakabawi na natalo. Meron nakabawi na daya. Alam niyo yung yan yung ganyan talaga putya kung gagastos ka ng bilyon tapos hindi ka mag-hire ng mga computer expert, para saan pa ba't ka pa nagpakahirap? Kalimutan nyo na nga po yan. Kasi kung ang mga kandidato natin, hindi sila mag-hire ng mga computer expert, deserve nila matalo. Ganun lang po yun. Ang senador ngayon, 11 lang minus Angara. We need 13 sa 2025 elections. Hindi. Hindi po pinapalitan yun. Pag halimbawa ganito yan, no? Di ba 24? Di ba 24? Alam ko si Angara, na rin, palitin na rin Kunwari po may nagbitaw na senador, dapat mapapalitan ba? Hindi. Hindi po siya papalitan. Kaya may mga time po tayo, may namatay na senador, wala pong kapalit yun. Naaral na po nila yan Wala pong kahit po may namatay na senador, hindi po siya pinapalitan. Never po tayo mag-eleksyon ng 13.
Hindi po, alimbawa, yung sino ba yung mga bago? Yung mga bagong panalo, yung magkapatid na Estrada, 'di ba? Halimbawa, isa sa kanila nawala. Oh, dapat ba palitan sila sa susunod? Hindi. Wala pong ganun na provision. Kaya may mga time tayo na 23 lang yung senador kasi yung isa naging cabinet official. Hindi po pinapalitan yung mga senador. Ganun po 'yun, no? Kasi kung pwedeng palitan ng senador, ganito po ang mangyayari niyan. Putya pang 13 ko. Pag may namatay na isang senador, ako na. Hindi po kahit po tumutol kayo, yan talaga yung batas. Hindi po yan yung ano lang, hindi po yan kwentuhan lang. Ito yung kwentuhan lang, yung pwedeng mangyari, di ba? Halimbawa, pang 13 ka. Puta, isang senador lang mamatay, ako na, senador na ako. O kaya, senador ka, tatanggalin ka ng presidente, gagawin kang cabinet official para magpasok siya ng senador, madadagdagan yung senador niya. Kaya never po tayo mag-elect ng 13 o 14, kahit ilan pa po ang mawalang senador, hanggang 12 lang po ang ating iboboto. Madoblehin daw ni Tambang allowance ng men in uniform, feeling mas mataas sa presidente para siya mismo ang mag-announce. Kasi nga Randy, siya yung may control ng budget, siya yung may control ng pondo ng Pilipinas. 'Di ba? Kaya nakakalimutan niya officially hindi siya dapat. Nakakalimutan niya yung official at saka yung katotohanan. Dapat officially hindi siya yung nag-announce niyan, presidente dapat, 'di ba? Pero nakakalimutan niya. Mga kamera nakaka-high blood, mga hearing kay BP. Correct. Ito ngayon ang sampal sa kanila. Pinagtulungan nila si Marcoleta. Tinanggal sa tinanggal nila sa anong tawag diyan? Sa lahat ng membership. Pero magiging senador si Marcoleta, sila mananatili na. Hindi sila mananalong senador. Ano ibig sabihin niyan? Yung impact ng pinagtanggol mo si BP Sara. Kaya dapat ipanalo natin itong mga to eh. Hindi lang po yung sampal dito sa administrasyon, kundi pagpapakita rin natin na BP Sara alone, nakakapagdala talaga siya ng impact. Tatandaan nyo yung 2022 election. Originally, kandidato dapat si Marcoleta, di ba? Pero ang layo niya sa survey. Alam niyo yung pagkakaiba? Alam na natin na magaling si Marcoleta. Yung timing po eh. Tapos na yung panahon na ang layo na nung 2022 election, dun sa panahon na sikat siya dun sa ABS-CBN. Ito po, kasikatan ni Marcoleta, dahil inaatake si BP Sara, pinagtanggol niya. Talagang press na press pa sa mga tao yan. Minsan yung pagtakbo, timing din eh. Powerful ang endorsement ni PRRD, make Marcoleta number 1. Minsan timing din eh. Tignan nyo, meron pong isa na kung na-timingan, baka naging senador eh. Alam nyo kung sino yung sinasabi ko? Si FLM. May panahon talaga na sikat yun si FLM. Di ba? Pucha, sabi ko, grabe tong tao na to. Pag tumakbo tong senador, panalo to eh. Pero nung tumakbo siyang senador, hindi na siya ganun pagkapopular. Timing din. Na-expose na siya, di ba? Ano bang, bakit ba biglang bagsak ang popularity niyan? Yung pinagmamalaki ni PBBM na Agrarian Reform Emancipation Act was realized because of FPRRD and pondo kinuha sa Bayanihan 2. Time ni PBBM lang lumabas ang bill. Inulit-ulit yan ni Aimee Manggagamit. Aimee Gagamit. Alam niyo po sa sobrang dami ng achievement ni Tatay Digong,
Hindi mo na maisa-isa kung kanya pa ba talaga. Kaya nga yung pangil, sabi ko nga, sige, wala pa naman kayo naipatayo, angkinin nyo na yan. Di dapat sana marami kayong inaangkin ngayon kung tinuloy nyo, no? Kaso hindi nyo tinuloy. Parang nung transition ni FBR tsaka ni ERAP, yung meron tinayo dyan sa Clark eh. Dinadayo, pinadayo sa mga estudyante. Parang bagong nayong Pilipino, ganun. Nakalimutan ko pangalan. Putya, pag-upo ni ERAP, itutuloy pa ba yung ano? Hindi na yung Pilipino eh. Expo Pilipino. Hindi natin itutuloy. Alam niyo yun, yung sayang, ang laki ng ginastos, no? Hindi ko maintindihan yung mentalidad na ganun. Expo Pilipino, no? Expo Pilipino. Nakakapanghinayang kasi nakita ko ang dami. Tapos bilyon-bilyon ng ginastos. Isang iglap lang, nagpalit lang na presidente, pak. Wala lang. Ayoko. Tapos. Paano yung ginastos? Wala na. Wala. Tapos na yun, nagagamit na, napupuntahan na ng mga estudyante. Pero dahil hindi niya proyekto yun, pangit na patakaran. Eto, BBM. Hindi ko maintindihan. Ano sa tingin mo, Boss Buds, bakit bigla nag-independent si Lacson at Aimee Polusyon? Simple lang naman, nakikita nila po papalakas yung kontra sa mga Marcos eh. Lumalawak yung pagkontra sa mga Marcos. Parang madadamay sila sa paglubog ng barko. Kaya lang, hindi tayo papayag. In the first place, hindi naman kayo ilalagay dyan nang hindi kayo nakapag-usap eh. Bulay-ug nga eh, kung pinatuloy niya lahat, wala siyang gagawin kundi mag-inaugurate. Kasi yung ibang project until 2030 ang completion. Tsaka kung nagtuloy-tuloy lang siya, pati yung foreign investors, tuloy-tuloy din kasi itutuloy pala nito. Okay tayo. Alam niyo yung mga foreign investors, kala niyo may pakialam yan sa mga demokrasya. Putya, di wala sana nag-invest sa China, wala nag-invest sa Vietnam kasi mga communist country yan, di ba? Wala silang pakialam, mas gusto nila yung pera namin, makikita pa namin. May pag-asa kaming umunlad. Alam mo yung Vietnam, hindi naman po sa pag-ano. Etong wala sa atin na meron sa Vietnam. Eh. Ang lalaki ng mga syudad nila. Tapos yung syudad nila, yung mga land area, kapiraso dito, pero kalat. Meron dun sa taas, meron sa gitna, meron. Yung planned city sila eh. Sa atin kasi, Metro Manila, tapos laki lang ng laki. Ganon din sa mga Davao, tapos lalaki na lang. Wala talaga Sir Badong, ang totoo, nalulugi ang taong bayan pag hindi tinutuloy ng presidente project ng previous admin. Correct. Tsaka ano po ang pinaka-pangit po doon yung dating sa mga investors eh. Di ba? Nag-invest sila kay PRRD. Tapos, ay puta, wag na tayo mag-invest talaga rito sa Pilipinas. Yun po ang pangunahin nating problema eh. Every 6 years, may bagong patakaran. Maraming gusto, pag nag-invest sila, pang matagalan. Puta, magtatayo ka ng mga pabrika. Tapos maiisip mo, hanggang 6 years lang. Pag hindi ako kumita ng 6 years, magbabago na naman sila ng patakaran. Wala talagang tunguhin na ganun. Kaya yun ang pinakamalaking kapalpakan kagad. Yung hindi mo tinuloy. Tingnan po nyo, ano yung mga pinagmamalaking project ni BBM? Yung mga tinuloy niya.
NTF-L CAC, yung mga paggawain na galing kay Tatay Digong na naitutuloy niya pa rin, yung subway, etc. Ang bilis na no, yung LRT-7 kasi siyempre taga-rito ako sa San Jose del Monte, di ba? Mabilis yung paggawa niya nung panahon ni Tatay Digong, ngayon biglang bumagal. Hindi ko po maintindihan kung bakit talaga eh. Nagka-forma na yan kay Tatay Digong. Ilang istasyon na lang tatakbo na. Wala talagang kakayahan. Talagang walang kakayahan. Kaya inuuna, ayuda, pa-concert. Wala naman po mahirap na nawiwili sa concert. Kumbaga, kung mahirap ka, mahilig ka sa concert, dulot lang ng kabataan. Pero pag na-realize mo na kinakailangan mo maghanap buhay, ano masasabi mo, Sir Buds, na yung yaman ni Alice Go pinag-interesan ng mga Congress na kumpiskahin na lang daw ayon kay Abante at Nograles? Anong grounds ninyo? Napatunayan na ba? Guilty na ba? Yan ba ay ill-gotten wealth? Kinakasuhan po muna yan. Mahilig kayo sa shortcut eh. Bago nyo ang tao sa Pilipinas, no? Mayroon pong karapatan under the Constitution. Ba't napatunayan nyo na ba na hindi siya Filipino citizen? Pag nagkataon, pahiyang, alam nyo sa totoo lang, ang tindi ng mga tinokis nila kay Alice Go, no? Human trafficking. Samantalang naririnig natin na pinag-uusapan kay Go kung in-check ba siya o hindi. Tatay niya ba si ganun o hindi. Tapos ang kaso, human trafficking. Sabi ko, pag mga ganyan na usapan, pagdating sa korte, walang ano, bet wala bang pera yan si Go? Hindi ba makakapag-hire na magaling na abogado yan? Pagdating sa korte yan, ebidensyahan, hindi po tokis. Meron po ba kayo alos yung iba sa inyo araw-araw nanonood. Meron po ba kayo na tinuro si Alice Go na siya po yung ano mastermind nitong mga human trafficking? O kaya siya po nagdala sa akin diyan. Binigay po ako. Layo, no? Kaya magiging kaso niyan, pamemeke lang ng papeles. Baka nakakahiya po 'yun, no? Ang tagal mong pinasasama yung tao tapos maabsuelto. Sir, kung natatandaan mo nung panahon ni PRRD, yung right of way ang bilis niya masolusyonan, napaka-willpowered ni Tay Digong, ang galing. Pinaliwanag po yan eh. 'Di ba? Meron pong kaso yung Skyway 3, no? Kasi kine-claim nung inano na, kine-claim na naman ng mga dilawan. Sabi ni Mark Villar, hindi po, kay Duterte, sa amin po yan. Dahil ang problema ni Pinoy, pag sa right of way, hindi na kayang solusyonan. Siyempre kay Tatay Digong, alam mo yung meron kang meron nabuo na sa isip nila sa iyo na hindi ka basta presidente. Pag gusto mo, yun nga, political will, no? Tapos may takot na yung mga tao na suwayin yung kagustuhan mo. Maganda naman ng gusto eh. Ibibigay mo ba yung lupa, ibebenta mo ba yung lupa mo o kahit pa paano malakas po siya, benta ko na lang baka kung anong mangyari sa akin. Kahit wala namang mangyayari kasi hindi ka naman addict eh, di ba? Hindi ka naman pusher, hindi ka iyak muna kayo. Ikaw na lang umiyak. Papasok ka rito, paiyakin mo kami. Dami-dami namin eh. Iyak ka. Alam mo, payo ko sa'yo, punta ka rin sa mga vlogger nyo. Daming di kumikita. Di mo kasi pinanunood eh. Kumikita na nga ako, dito ka pa. Makikitain mo.
Manood ka naman sa mga vlogger mo. Sige na, huwag ka na rito. Nakakaawa ka lang. Panoorin mo yung mga vlogger mo. Di na nga kumikita iba, oh. Nagsusumiksi ka pa rito. Mag-penalty tayo ng 1 billion sa Belgium company dahil hindi tinuloy ang dalawang Pinoy Aquino ang Laguna dredging. Sila Pinoy at Rojas daw ang maghanap ng contractor company, BS talaga. Pero kailangan natin vote straight Duterte lineup para wala silang panalo. Sir Badong si Ben Tulfo naka-indent. Anong naka-indent? Iboboto ba natin? Baka magaling Erwin din. Di boto mo. Wala nang pumipigil sa'yo. Natatawa na lang ako. Ang hirap, no? Talagang anong-ano ka, no? Yung hirap na hirap ka mapaliwanag. Ang itatanong sa'yo, boboto ba natin yung Matulfo? Puta, ano mo na lang, sige, boto nyo na kung sino gusto. Wag na lang din kayong umasa na ano tayo, ha? Wag na rin kayong umasa na tinutong pamahalaan natin, ha? Isang oras ka mahigit na nagdadaldal na mga pamantayan sa pagboto, sabay itatanong, si ano po, magaling yun, mga Tulfo, ha? Boto natin. E di, boto mo na lang. Ulitin ko pa ba sa'yo itong ano? Ulitin ko ba sa... Tapos na po tayo, isa na lang po para sa mga ngayon lang nakapasok. Tapos na tayo sa pag-analyze kung sino magaling, yun ang iboboto. Nakasalang po si BP Sara for impeachment. Ang nangunguna po magsalita, yung number 1 na senador sa mga survey, si Erwin. Siya po nangunguna dyan sa pa-impeach. Boss Bad, sa tingin mo, suportado pa rin ba ng INC yung mga pambato ni Marcos? Ayan na naman kayo sa tanong na relay yun. Hindi po ako INC. Hindi po ako nag-ano ng relihiyon. Pasensya na po kayo. Ang makakasagot lang po sa usapin ng INC, INC lang po. Pero hindi po natin entertain dito yung mga religious. Huwag na po tayo mag-relihiyon dito. No? Wala pong puwang yung relihiyon dito sa political. Hindi po ako competitive na magsalita tungkol sa hindi po ako competent pala. Hindi ako competent na magsalita tungkol sa relihiyon. Kaya sana iwasan na rin po natin pagtatanong sa relihiyon. Kasi wala talaga eh. Hindi ako religious. Kaya ipaubaya natin yan sa mga religious na tao.